moments later. So hi guys, magandang araw. So kagigising ko lang, then pang-apat na po akong day off ngayong araw. So naisipan ko na lang gumawa ng vlog habang kakatapos ko lang kumain. So andito ako ngayon sa namin, dining namin. Tapos habang nagmuni-muni ako, sabi ko, gawa na lang kaya ako ng vlog para hindi ako masyadong nag-iisip at mai-share ko din sa inyo yung mga ginawa ko mga 3 months ago, mga ganon. So i-share ko pala sa inyo yon, guys. So ayan, start na po tayo. So wala akong kayos-ayos, sabi ko nga kagigising ko lang, guys. Then kakatapos ko lang din kumain. Ang i-share ko sa inyo, guys, yung topic po natin ngayon is yung about sa whole life insurance or permanent life insurance. Yun yung gusto kong i-share sa inyo at itatopic sa inyo. Unang-una, guys, mayroong dalawang klaseng insurance po yun. May term life insurance at mayroon ding permanent or whole life insurance. So, bakit ko yun naisipang mag-open 3 months ago? Tapos, habang tumatanda po kasi ako, guys, ang dami kong mga realization, ang dami kong mga iniisip na mga bagay-bagay na kung ano po yung magandang paghandaan pag mag-retire na o mag-retire na ako, mag-retire na kami. So, anong magandang gagawin habang medyo bata-bata pa tayo? Although, sa edad ko, hindi na talaga siya bata-bata talaga. So, nung dati pa sana, naisip ko sanang kumuha ng life insurance. Siguro ngayon, malapit na siguro ako matapos. Pero nung nasa pa kasi ako sa Qatar, sa Middle East, marami ding nag-aalok sa akin about life insurance. Pero, hindi ko binibigyan ng pansin dahil syempre, dalaga pa tayo noon, tapos ini-enjoy po natin yung life. So, hindi ko pa pinapriority yung mga ganyang bagay noon. Pero ngayon, habang tumatanda po ako, na-realize ko po na sayang bakit hindi ko ginrab nung time na may nag-aalok po sa akin. So, ngayon, naisipan ko 3 months ago, nag-open po ako ng life insurance. Kasi, sabi ko nga, guys, kung mahal nyo ang pamilya nyo or mahal nyo ang maiiwanan nyo just in case mawala kayo dito sa mundo, yun ang magandang paraan para sa kanila. Para sakaling mawala ako dito sa mundo, mayroon pa rin akong maiiwan sa kanila na although hindi siya mana, like bahay or alahas or kayamanan, pero yun ang magandang paraan para sa aking mga pamilya. Then syempre, habang tumatanda po tayo kasi, guys, nag-iiba po yung mga pananaw ko sa buhay at mga priorities ko ngayon. So, isa sa mga yan ang magandang ginawa ko siguro, ang pag-o-open ng permanent life insurance. Although mayroon din akong term life insurance, kaso nga lang kasi binalansi ko po kung anong difference yung term life insurance at permanent life insurance. Ang term life insurance, yun po yung hindi siya lifetime, temporary lang. Kumbaga, mayroon siyang specific coverage like 10 years, 20 years, or 25 years. Then, kung tapos na yon, yung coverage na yon, coverage policy, tapos na rin yung cover sa'yo. Let's say, bigyan ko kayo ng halimbawa, guys. Coverage ako, kunwari, ng 1 million within 10 years. Tapos sa 10 years ay buhay pa ako. So, tapos na yung mga binayad ko doon. Wala na yung coverage nun. Kasi by 10 years, buhay pa ako. So, wala na yung mga binayad ko, wala siyang cash value,
wala akong makukuha since buhay pa ako. Pero pag within 10 years at wala na ako dito sa mundo, yung 1 million na coverage, yun yung makukuha ng beneficiary ko. Naman tayo guys sa permanent life insurance or permanent whole life insurance. Ang pinagkaiba naman niya, wala siyang coverage years, kundi lifetime coverage. Kung sakaling nagbabayad ako ng 10 taon, tapos ilang taon na ako ng 55 years old, sa 10 taon at buhay pa ako, magkakaroon ako ng surrender cash value doon sa coverage na pera na makukuha ko. Tapos, kung mawala man ako, kung magkano yung coverage value sa akin, yun yung makukuha ng beneficiary ko. So, bigyan ko ka ng example guys. So, naka-insure po ako for lifetime ng 650,000. Then, babayadan ko siya noon. Nag-start ako, let's say, 40 years old. So, 40 years old, hanggang tumatanda ako, magbabayad ako ng ganitong amount, bi-monthly. Tapos, kung nagsawa na akong magbayad, tapos 65 years old na ako, yun na yung retirement age ko, so pwede ko siyang i-stop. Pero yung coverage amount is 650,000 pa rin sa akin. Pero hindi ko pa yung makukuha since buhay pa ako. Pero pag nawala na po ako, yung 650,000, yun yung makukuha ng beneficiary ko. And then po yung 65 years old na retirement age ko, nag-stop na ako magbayad. Hanggang doon na lang ako magbabayad ng monthly payment ko. Hindi ko pa makukuha yung coverage amount, pero mayroon akong makukuhang tinatawag na surrender cash value. So may makukuha ako, let's say 650,000 yung life coverage ko. So may makukuha ako sigurong 350,000 surrender cash value. So 50%. So yung remaining or yung coverage pa rin sa akin, kung nawala ako, yun yung makukuha ng maiiwan ko. So yun yung kinagandahan ng permanent life insurance. Wala siyang expiration, cover ka ng lifetime. Then hanggang wala siyang expiration sa age, kasi sa term life insurance, habang nagkakaedad ka, tumataas yung per month na binabayaran mo. Tumataas yung per month na babayaran mo. Pero yung permanent life insurance is still the same. Hindi siya tumataas, hindi bumababa yung monthly na binabayaran mo. So, ayun. So, yun na-realize ko, mas maganda talaga yung permanent life insurance. Although, mayroon pa ako ng term life insurance, parang nasayangan ako kasi bakit ko nilagay na 10 years coverage doon sa term life ko. Sana nilagay ko na lang na 25 years. Kasi, syempre, doon sa 10 years na nilagay ko at buhay pa ako nung time na yon o year na yon, ma-stop na yung coverage sa akin. So, wala na akong makukuhang pera, walang cash value surrender, wala akong cash na makukuha kasi buhay pa ako. Tapos, pang after 10 years na mawala ako, wala na rin makukuha yung mga beneficiary ko kasi ang coverage lang niya is within 10 years. Yun yung term life insurance. Pero pag permanent life insurance, wala siya expiration, lifetime, buhay ka man or patay. So, ayun, yun ang pinakamagandang na-realize ko din. Yun yung pinakamagandang pinagtuunan ko din ng pansin. So, kaya sabi ko nga sa inyo guys, dito sa Canada, kailangan kang magtrabaho, mag-overtime kung kailangan kasi marami tayong pinaglalagyan o pinaglalaanan yung mga sinasahod natin.
yung sinasahod po natin, hindi po to nilalagay lang sa basta-basta na walang katuturan. Kaya tayo nagtatrabaho at nag-overtime dahil mayroon tayong mga sari-sariling priorities at mga goals sa buhay. Kaya sa mga tao dyan, na advice ko na tinitignan yung mga buhay ng mga buhay, ano na lang, paano na lang pag kayo ng ganon? Siyempre, ganon din yung gagawin nyo, di ba? So, ayan. So, yung ano guys, yung napili kong permanent life insurance, hindi ko na lang sasabihin. Basta, unang-una, bago ako mag-open nun, nag-research muna ako. Tapos, ang dami kong mga pinagpilian kung saan ako mag-open. So, syempre, yung unang-unang dapat kong alamin, kung kailan na ba na-establish yung ano na yon, yung insurance na yon, kung kailan na-establish, kung mahirap bang mag-encash o kung paano ba yung pagkuha ng mga beneficiary kung sakaling ganito. So ang dami kong mga kinonsider din bago ako mag-open doon sa ano na yon, insurance na yon. Doon naman sa term life insurance ko, iba din naman po yon, hindi sila pareho. So yung isa is ano naman, doon sa insurance namin sa trabaho ko. Kasi doon sa trabaho ko, mayroon kaming health insurance. So, doon sa health insurance namin, yung insurance na yon, doon ako nag-open ng term life insurance. Pero yung permanent life insurance ko, iba naman ako nag-open. So, hindi ko na lang sasabihin. Tapos, isa pa pala, kaya ako nakapa-oo doon sa insurance na ito dahil mayroon siyang branch sa Pilipinas. So, tinanong ko din yan. Just in case, nag-for good na ako. Umuwi na ako sa Pilipinas. Tapos, gusto kong i-encash yung surrender cash value ko. So, pwede ko ba i-encash sa Pilipinas? Ang sabi, oo, kasi mayroon naman siyang branch sa Pilipinas. Or basta ipakita ko lang daw yung policy number ko at mayroon doon yung branch ng insurance ko sa Pilipinas, pwede kong makuha doon yung surrender cash value ko. Or sakaling nawala ako dito sa mundo, pwede rin kunin ng beneficiary ko yung coverage ko sa Pilipinas, kung nandoon na sila sa Pilipinas. So yun din yung consider ko din bakit ito yung dito ako nag-open sa life insurance na to. Dahil tapos establish siya, ang tagal na niyang nag-ooperate since 1916 pa ata. So, ayun. Kaya, dito ako napa-oo. And then, ayun guys, hanggang dito na naman po siguro. Maraming salamat po ulit. Just in case po na magkaroon din po tayo na ulit ng time, gagawa po ako ulit ng vlog. Then, maraming salamat po sa mga taga-subaybay at nanonood po ng aking YouTube channel, guys. Maraming salamat po. Then, sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, guys, paano naman, paki-subscribe naman po ako, guys. At huwag nyo din kalimutan, i-share po yung mga magagandang ginagawa po nating mga YouTube na video. Kung alam nyo ay nakakatulong ito sa iba, makakatulong to po sa iba, pwede din nyo siyang i-share. Then, pwede din kayo mag-like kung napangiti ko kayo or may naitulong ako or may maganda akong na-share sa inyo sa araw na to. So, maraming salamat guys. Bye!